Ang nakaraan. Matagumpay na nakapasok ang grupo ng Blood Queen sa loob ng kulungan, at pinagbabaril silang lahat ng mga gwardya, at ito ay walang kahirap-hirap nilang naiwasan. Inutusan ng lalaki ang lahat na manatiling kalmado at huwag magpanik dahil kasama pa nila ang kanilang 30 presidente dito. Nakarating na ang grupo ng Blood Queen sa loob ng kulungan. Nagtataka sila Chief Gang kung ano ang nangyayari at kung ito ba ay isang jailbreak. Habang sa kabilang banda, may inoobserbahan ang Blood Queen. Siya ay nasa unang palapag sa itaas habang ang iba ay nasa ika-320 palapag sa ibaba. Nasa 500th floor ang ilang lalaki. Ang Zombie King ay nasa 2,990th floor sa ibaba at si Professor Jamie ay nasa huling 3,000th floor sa ibaba. Sa ika-3,000 na palapag sa ibaba, may binubugbog at tumalsik sa pader. Dumaan lang si Zombie King, nagsimula ang chapter kung saan makikita ang isang malaking butas. Ang malaking butas na ito ay ang kulungan nila Professor Jamie at ng Zombie King. Makikita sa loob na kinakalaban nila Chief Gang at Pangulong Ying ang mga tauhan ng Blood Queen, at pagkatapos ay nakasalubong nila ang Blood Queen at ang kanyang mga malalakas na tauhan. Tinanong nila sila kung sino ang mga ito at bakit sila nandito. Habang nakatayo ng maganda ang Blood Queen, sinabi niyang ayaw niyang sayangin ang kanyang oras dito, at sinabi din niya na mayroon silang dalawang mapapagpilian. Ang una, ay hindi niya sila sasaktan kung ibibigay nila sa kanila si Professor Jamie, at ang pangalawa, kung hindi nila siya ibibigay, ipaparanas niya sa kanila ang kanyang tunay na kapangyarihan. Hindi sila nakinig sa kanya at agad na sinugod ni Pangulong Ying ang Blood Queen, na nagsasabing, mangarap siya. Ipinakitang mukhang nainis sa kanila ang Blood Queen. Pinalibutan nila ang Blood Queen at tinanong siya kung sa palagay niya nasan ba siya para utusan silang palayain si Professor Jamie. Nasa kalagitnaan pa lang ng araw habang nangyayari ang pagsalakay sa loob ng kulungan, makikitang naputol ang metal na braso ng isang tao at nahulog sa lupa. Napatanong sila kung ano ang nangyari dahil wala man lang silang nakitang pag-atake niya, at ramdam nila ang sakit ng kanyang pag-atake. Nagulat ang dalawang gwardya nang makita nila ang kanilang mga pinuno na natalo kaagad ng Blood Queen. Naghanda ang dalawang gwardya para paputukan ang Blood Queen. Habang ang Blood Queen ay nakatitig lang sa kanila, sila ay nagpaputok sa Blood Queen, at hindi man lang ito umiwas, makikitang di man lang tinatabla ng bala ang kanyang katawan, nagpose lang siya sa harap ng mga ito at wala man lang pakialam sa mga bala na tumatama sa kanya. At may tumama pang ang isang bala sa mata niya, ngunit di man lang ito bumaon at tumiklap lang ito dahil sa impact. Napangiti ang kasama niyang babae habang minamaliit ang teknolohiya ng mga tao. Pinaputukan niya sila ng fire beam na nagdulot ng malaking pagsabog. Kasabay nito sa pinakamababang bahagi ng butas kung saan ikinulong at itinali si Professor Jamie sa isang self-detonating bomb. Nagsalita ang batang siyentipiko sa kanya, at sinabi niya na sasabog raw ang bomba kung mayroon lumapit dito na kung sino man, ngunit nagtataka siya na hindi ito sumabog. Sinabi ni Professor Jamie na walang perpektong system sa mundo, ipinaliwanag niya na sa sandaling patayin ang kuryente, mayroon silang 2 segundo para makaalis at bago bumalik sa aktibo ang mga sensor. Habang nasa harap nila ang Zombie King, sinabi ng bata kay Professor Jamie na napakalakas na ng Zombie King, at tinanong niya kung sila ba talaga ang magpapalakas pa sa kanya, at dahil sa kanyang ugali na di nila makontrol, malamang na magkaproblema sila sa kanya. Sinabi ni Professor Jamie na wala nang iba pang sisidlan, na mas mahusay kaysa sa kanya. Lumabas na sila sa kwarto kung saan sila iginapos. May nakita si Zombie King sa harap niya. Nakita niya ang ilang mga tao na nakahandusay sa lupa. Makikitang putol ang braso ni Chief Gang habang ramdam niya ang sakit. Nagulat sila Professor Jamie at tinanong kung ano ang nangyari dito. Nakahandusay ang mga tao habang umuusok ang lugar. Nagpakita ang Blood Queen sa harap nila. Tinawag niya ang pangalan ni Professor Jamie. Sinabi niya sa kanya na, ang isang tao na hindi man lang mahawakan kahit ang isang buhok sa katawan ni Zombie, at pagkatapos niyang pumasok sa kanyang ikalawang yugto ay hindi angkop bilang malakas na sisidlan. Nagulat sila sa sinabi niya. Nagulat din si Zombie King sa narinig at nainis sa kanya. Hiniling ng Blood Queen kay Professor Jamie na gamitin ang kanyang katawan upang gawing sisidlan, habang kumpiyansa siyang nakatayo sa harap nila. Nagsalita si Zombie King na sinasabi ba niya na mas malakas siya kaysa sa kanya, na may pagmamalaki sa sarili.
Habang sinabi niya na oo naman, bakit di niya siya subukan para malaman niya? At biglang sumulpot si Zombie King sa harapan na ikinagulat niya. Mabuti na lang, mabilis niya itong naiwasan. Agad niyang inunahan ng atake ang pag-atake ng Zombie King gamit ang isang napakalakas na suntok sa kanyang mukha. Nagulat si Professor Jamie at ang kanyang assistant habang pinapanood lang sila ng mga tauhan ng Blood Queen. Ang Zombie King ay nasuntok sa mukha ng Blood Queen. Nakita din ito nila Chief Gang at Pangulong Ying na kanilang ikinagulat. Malaki ang epekto ng pag-atake ng Blood Queen. Habang pinatalsik niya ang Zombie King sa mabilis na paraan, tumagos ang Zombie King sa isang pader sa lakas ng suntok. Napasandal siya sa pader at nag-crack ito dahil sa malakas na impact. Lalong nainis ang Zombie King nang maramdaman niyang kasing lakas ito ng pag-atake ni Zombie, at naisip niya na kung paano ito naging posible. Nakita ni Zombie King ang bomba, at bumaba siya mula sa pader, habang binalak ng Zombie King na suntukin ang detonator bomb para pasabugan ang lugar. Gusto niyang mamatay silang lahat kasama niya. Sinubukan siyang pigilan ng bata at sinabing huwag dahil nuclear ito. Habang nakatayo lang ang Blood Queen na nanonood, at ang iba ay sumisigaw na hindi ito maganda, habang pinapanood nila ang Zombie King na aatakihin na ang detonator bomb. Sinuntok ni Zombie King ang bomba habang sinabi ng bata na alam niyang hindi talaga maaasahan ang Zombie King na ito. Ang bomba ay sumabog mula sa ibaba hanggang sa itaas. Itinaas ng Blood Queen ang kanyang kamay, at pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang kamay sa ibaba. Ang bomba na malapit nang magpahamak sa kanila kanina ay naibalik lang kaagad ng Blood Queen sa dati. Laking gulat ni Zombie King at ng mga siyentipiko na nagawa iyon ng Blood Queen sa sandaling oras lamang. Hindi rin makapaniwala sila Chief Gang na nakadapa pa din sa lupa sa kanilang mga nakita. Ang bomba na detonator ay tiniklop lang na parang lata ng Blood Queen. Ginamit niya ito para durugan ang Zombie King sa lupa, at pagkatapos ang Zombie King ay nakahiga sa lupa ng walang malay. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita at sa kapangyarihan na taglay ng Blood Queen. Sinabi ng Blood Queen sa kanya na sa napakahinang lakas niya iyon, napakalakas ng loob ng Zombie King na tawagin ang kanyang sarili bilang isang hari. Itinaas ng Blood Queen ang kanyang kamao, at kinuha niya ang Zombie King mula sa malayo at lumipad papunta sa kanya. Sinakal niya siya at hiniling na sabihin sa kanya kung paano siya pinatay ng zombie. Naiinis si Zombie King habang nagpupumiglas, at biglang natakot si Zombie King sa Blood Queen. Tumingin ito sa kanya na may masungit na mukha. Tinitigan ng Blood Queen ang Zombie King at may nakakatakot na aura. Nagulat si Zombie King sa hitsura niya. Nalaman niya na sila ni Zombie ay parehong halimaw mula sa nakaraang sibilisasyon. Si Zombie King ay sumisigaw sa sobrang sakit, habang ang Blood Queen ay sinasakal ang kanyang leeg at sinabi sa kanya na alamin niya ang kanyang lugar, habang unti-unting nawawala ng malay ang Zombie King. Habang nakatingin sa kanya ang Blood Queen na may seryosong mukha. Binitawan na niya si Zombie King at ibinagsak siya sa lupa. Nakahiga siya sa lupa at parang hindi na humihinga. Ang Blood Queen ay nakatayo pa din sa harap ng Zombie King. At ganoon din sa pangyayaring pinagdaanan niya kay Zombie, ang kabang-abang na pagkabuhay ng Zombie King, ay muli lang pinatay ng Blood Queen. Ang mga lalaki ay hindi makapaniwala na may mga mukhang ewan, matapos makita ang Zombie King na namatay lang sa pamamagitan ng isang kamay at pagtitig lang ng Blood Queen. Hindi din makapaniwala si Professor Jamie at ang kanyang assistant sa nakita nila. Tinawag ng Blood Queen si Professor Jamie, at tinanong niya siya kung siya ba ay sapat na upang maging isang sisidlan. Tumingin siya sa kanya na may seryosong mukha habang naghihintay ng sagot. Si Professor Jamie ay nagulat at hindi makapagsalita ng ilang sandali. Siya ay ngumiti ng nakakatakot habang sinabi niya na, "Siyempre naman. Isang magandang araw sa Zombies Town Hall." Sinabi ni Pangulong Violet kay Ago na lumipat at huwag siyang harangan dahil may mahalagang bagay siyang dapat pag-usapan. Sinabi sa kanya ni Ago na hindi pwede dahil hindi ngayon ang tamang panahon para makausap ang hari. Ngunit iginiit ni Pangulong Violet na ito ay isang emergency at wala siyang pagpipilian. Hinihiling niya sa kanya na dalhin siya upang makita ang kanyang hari. Sinabi ni Ago na hindi niya magagawa iyon dahil ito ay masyadong mapanganib. Nagtataka si Pangulong Violet na kung ano ang mapanganib at sinabing hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi nito. Pumasok si President Violet sa opisina ni Zombie at sinabing mayroon siyang masamang balita.
Binati siya ni Zombie habang may hawak siyang baso na may wine. Nagulat si President Violet nang makita niya ang zombie. Nagulat siya at nagtanong kung kailan pa siya naging ganyan makipag-usap sa kanya, at sinabi ni Zombie kay Pangulong Violet na kung hindi ba niya naiisip na mas kawili-wiling baguhin ang mga bagay sa paligid paminsan-minsan. At tinanong ni Zombie kung bakit niya siya hinahanap. Sinabi sa kanya ni Pangulong Violet na si Professor Jamie ay nakatakas. Sinabi ni Zombie na alam niya, at ininsulto niya sila bilang isang tumpok ng basura na hindi nila kailanman mapipigilan ang Little Red. Nagulat si Pangulong Violet at nagtanong kung paano agad ito nalaman ni Zombie dahil nangyari lang ito 10 minuto pa lamang ang nakalipas. Sinabi ni Zombie na ginamit ni Little Red ang kanyang bloodline power kaya natural lang niyang naramdaman iyon. Nagtataka si President Violet tungkol sa bloodline power na pinag-uusapan nila ni Zombie. Sinabi niya na kailangan niyang iulat ang impormasyong na ito sa mga nakatataas. Hinayla ni Zombie si President Violet palapit sa kanya, at sinabi sa kanya na dahil nandito na siya, huwag muna siyang magmadaling umalis. Sinabi ni Zombie na matagal na siyang hindi nakakasalamuhan ng isang tao sa mapayapang paraan, at sinabihan niya si President Violet na dapat silang kumain at ipapakita niya ito sa paligid ng lungsod. Sinisigawan siya ng Pangulo na huwag maglakas loob na subukan ang anumang nakakatawang bagay, tulad ng ipakita sa kanya ang paligid ng kanyang lungsod. Sinabi niya kay Zombie na alam niya ang ginawa nito kay Inspector Chen. Walang pakialam si Zombie sa sinabi ni President Violet at patuloy na uminom ng kanyang wine. Sinabi ni Pangulong Violet na wala siyang oras para makipaglaro ngayon sa kanya, dahil may emergency, kaya kailangan na niyang umalis. Tinanong ni Zombie si Pangulong Violet kung hindi ba siya interesado sa kung paano ginagamit ang mataas na bloodline na kapangyarihan. Nagulat si Pangulong Violet at napatigil sa paglalakad. Binalik niya ang tingin kay Zombie at tinanong kung mayroon din ba itong bloodline power. Tumingin sa kanya si Zombie na may nakakatakot na tingin, sandaling nagulat si Pangulong Violet, at sinabi niya kay Zombie na pumapayag na siyang sumama at kumain sila sa labas. Sa kalagitnaan ng araw sa ospital, dinadala ng medical team ang 2 lalaki para magamot. Ang sabi ng isang doktor na humihinga pa siya, at saglit niyang tinitigan ang lalaki at tumahimik. Lumapit ito sa kanya at tinanong kung ano ang gusto niyang sabihin. Sinabi niya sa kanya na tawagan nila ang department head, at habang sa kabilang banda, si Professor Jamie at ang kanyang assistant ay nakatakas at nagtago sa kung saan. Nakaupo ang Blood Queen habang sinusuri nila ang kanyang katawan. Sinabi ng propesor, ito ay hindi kapanipaniwala dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na makakita ng ganoong kahanga-hangang katawan, at ito ay ganap na hindi maipaliwanag. Tinanong niya kung hindi sila random na nagsasagawa ng mga eksperimento at kung maaari ba talagang gamitin ang kanyang mga genes upang mapabuti ang kanilang reyna, mas mabuting sana kung hindi nila ito masaktan. Sinabi sa kanya ng batang siyentipiko na huwag siyang mag-alala dahil ang pananaliksik ni Professor Jamie ay nasa tuktok na ng lahat ng mga tao. Sinabi ni Professor Jamie na mayroon ng matagumpay na kaso noon, ngunit lahat sila ay pinahusay ng zombie mismo. Bagamat hindi tao ang Blood Queen, sa tingin niya wala naman siyang anumang nakikitang magiging problema sa kanya at ngayon ay kailangan lamang nila ang mga genes ni zombie. Tinanong ni Lantling si Professor Jamie kung plano ba niyang papuntahin sila kay zombie para kumuha ng kanyang buhok. Sinabi ni Professor Jamie na hindi siya tanga para ipadala sila sa kanilang sariling kamatayan. Medyo nag-alinlangan sila saglit. Tinanong niya si Professor Jamie kung paano nila makukuha ang mga genes ng zombie dahil hindi ito ireregalo lang sa kanila ni zombie. Nakatingin lang sa kanila ang Blood Queen na may masungit na mukha habang nakikinig sa kanilang usapan. Tumawa ang assistant ni Professor Jamie at may kinuha sa kanyang coat, at ipinakita niya ito sa kanila at sinabi na ang isang bagay na kasing simple nito ay hindi makakapidyaw sa kanila. Nagulat ang dalawa at nagtanong kung paano niya nakuha iyon. Ipinaliwanag ni Professor Jamie na mayroong isang tao na nakakuha ng mga genes ng zombie at upang makita kung siya nga ay naging zombie, sumailalim siya sa isang buong pagsusuri sa katawan. Sinabi niya na ang isa sa kanyang mga tao ay nakakuha ng isang maliit na bote ng dugo nito, kaya naisip ng dalawa na ang mga tao ito ay may mga plano na kapag sinaktan nila sila. Mukhang natutuwa siya na ang pagkakaroon ng mga espiya sa loob ng kaaway ay sobrang kapaki-pakinabang.
Gabi na sa gitna ng lungsod ng zombie habang makikita ang magagandang ilaw sa mga gusali. Dinadala ng chef ang pagkain sa harap ng table nina President Violet at Zombie. Mukhang may nalaman si President Violet at sinabing hindi talaga kapanipaniwala ang bloodline na kapangyarihan ni Zombie, at naisip niya na pwede niya ba itong magamit laban sa mga kalaban nila. Tinatanong niya kung paano kung hindi siya makabalik sa dati at mayroon side effect ba ito. Napangiti si Zombie sa narinig niya. Napatingin siya kay Zombie at naghihintay ng sagot, at biglang bumalik sa normal na anyo si Zombie bago pa man ito makapagsalita. Nainis at napasigaw si Pangulong Violet at nagtanong kung hindi ba muna siya magtapos sa pagsasalita bago bumalik sa dating anyo, dahil pinabayaan pa niya ang isang napakahalagang bagay para makipag-date sa kanya. Sinabi ni President Violet na hindi dapat basta-basta nagpapalit ng mukha si Zombie at magkunwaring walang alam, kaya dapat niyang gampanan ang kanyang responsibilidad. Inalag ni President Violet si Zombie para bumalik sa pangalawa niyang anyo. Sinabi ni Zombie na ayaw niya, at hindi naman niya siya pinilit na sumama sa kanya, at kusang loob kang sumama. Tinanong ni Pangulong Violet ang chef kung nasaan ang mga sili nila, at inutusan siyang bigyan siya ng 1 kilo. Sinabi ng chef na ang lahat ng sili sa lungsod ay kinumpiska ng kanilang department head na si Blackie. Pagkalipas ng 2 buwan, maganda ang sikat ng araw sa ospital. Sinabi ni Lanky sa kanya na ito ang pangalawang beses na pumunta siya sa ospital upang makita siya. Sinabi niya na hiniling niyang ipadala ang mensahe bago siya mawalan ng malay. Sinabi niya sa kanya na mag-relax lang muna habang ginamit nila ang kanilang mga satellite, para ipadala kaagad ang mensahe sa sandaling nalaman niya ang nangyari, at binansagan pa niya ito bilang isang red level na emergency para maalerto ang lahat. Nakikinig lang sa kanya si Chief Gang na nakahiga sa kama na may oxygen na umaalalay. Sinabi niya na lahat sila ay talagang walang silbi dahil napakarami nila sa isang voice-activated, ngunit si Professor Jamie ay nakuha pa din ng mga hindi kilalang tao. Sinabi niya na iba na raw ang kalaban nila ngayon. Ang nuclear ay malinaw na sasabog, ngunit sa di maipaliwanag ay nagawa niyang pigilan ito at ibinalik ito sa normal. Sinabi din niya na ang babaeng iyon ay hindi nagmula sa panahong ito. Sinagot siya ni Lanky na alam na raw niya iyon at nagpadala na siya ng mensahe, kaya dapat natanggap na ito ng department head. Ang mga ulap ay hinahangin sa kalangitan. Ang ilang mga kagamitang metal ay nakaimbak sa isang lugar. May nagsabi na sinong mag-aakalang may isang lungsod na nakabaon sa ilalim nito. At sinabi din niyang, hindi rin mababa ang kanilang mga pagsulong sa teknolohiya dahil masyado itong advance. Sayang lang dahil nawasak ito. May isang sundalo na may kausap sa radio at nagsabi na, nakuha nila ito at naiintindihan. Nag-report siya sa department head na mayroon emergency sa kanilang department, at habang mayroong ipinakitang isang lalaking mukhang malakas na may maskara at mahaba ang buhok. Siya pala ang kanilang department head na pinakamalakas sa kanila. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please pa-like at subscribe at i-click niyo na din po ang notifications bell para palagi po kayong updated sa mga bago nating videos. Maraming salamat po.